In this video, pag-uusapan natin kung paano ka magbabayad sa Pag-ibig online lang. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung website ng Pag-ibig, that's pag-ibigfund.gov.ph. Pwede nyo rin i-access ito sa cellphone ninyo at pareho lang din naman yung makikita ninyo at yung magiging proseso na rin sa pagbayad. Pumunta lang dito sa virtual Pag-ibig at i-click itong for members. Ang gagawin ko ay mag-login kasi ako gamit yung email address and password ko sa Pag-ibig. After makapag-login, dito sa bandang kaliwa, merong regular savings. Makikita dito yung mga contribution mo in the past, katulad nito. At ang maganda pa dyan is makikita mo agad yung Pag-ibig MID number dito. I-copy lang to kasi ang gagawin ko ay magbabayad na ako online. So, click ko tong pay online sa bandang kaliwa. Piliin ang regular savings. By the way, depende sa hinuhulugan ninyo, yung pipiliin ninyo. Pwedeng MP2 or housing loan. Sa case ko, regular savings. And then, for membership categories, piliin lang yung fit sa inyo, sa akin local, and paano magbabayad. Pipiliin ko ang Maya or GCash. And then, i-paste dito yung Pag-ibig MID number, i-verify. At kung mapapansin nyo, nag-update na yung members name dito. Ilagay lang dito yung amount na gustong ihulog. Pwede nyo taasan nga pala to, especially sa mga self-employed, voluntary, or OFW. Period covered, ang pipiliin ko is yung for this month, yung March. Pwede rin kayong mag-advance. Pwede rin yung last month, depende kung nakaabot kayo sa deadline. Ang deadline kasi, ang alam ko is every 10th of the following month. Merong charge na 5 pesos dito. Scroll down ko lang, click ko yung next. Dito sa virtual Pag-ibig, kailangan pang i-provide yung billing address, also yung sa mobile number. So, kompletuhin ko lang to. Kapag okay na, dito sa bandang baba, merong CAPTCHA na kailangan ipasa or kailangan i-type dito yung letters na nakikita. Sakaling hindi mabasa, i-click lang tong can't read, try different words. At kapag okay na, i-check tong I agree with terms and conditions at i-click ang next. I-review lahat ng information dito. Sa akin okay na, click ko yung proceed. At pwede kayong magbayad gamit yung Maya or GCash. Kapag Maya, mag-login lang kayo with your Maya account, yung password nyo doon. Pag naman GCash, yung phone number at yung MPIN. Ang pipiliin ko is yung QRPH para ma-scan ko yung QR code. Ang kagandahan dito is pwede ako magbayad either GCash, Maya, or ibang apps katulad ng GrabPay or GoTime kung saan pwede ako makakuha ng points habang nagbabayad na rin online. Click ko tong QRPH at ito na yung QR code na sinasabi ko. Ipakita ko lang very quick kapag GCash yung gagamitin ninyo. Mag-login lang ako dito. Mag-scan lang ako. At andito na siya, pwede na mag-proceed sa pagbayad. Hindi na kailangan mag-enter ng MPIN or ng phone number. Also, kapag Maya naman, halimbawa ito, mag-login lang din ako at mag-scan. Ito na siya, pwede na ako mag-continue sa pagbayad. But again, hindi yan yung gagawin ko kasi gusto ko ng points na din. That's why ang pipiliin ko is yung sa GoTime dahil may points na napupunta sa Go Rewards ko. Mag-login lang ako dito. I-check ko lang kung may enough balance ako. Meron naman. At ito yung Go Rewards points ko. Ipakita ko lang very quick dito sa Go Rewards. Kung mapapansin nyo, may mga nakuha ako ditong 33 points, 163 points, at marami pa rito katulad ng 83 points. Meron kasi akong MP2 account dito sa Pag-ibig at pag magbabayad ako or may contribution ako sa Pag-ibig, dun nga sa MP2 account ko, dinadaan ko sa GoTime para may instant points ako na medyo malaki kung mapapansin nyo at sulit nga naman kung gagamitin ko yon. Aside sa GoTime, pwede nyo rin gamitin yung ibang apps katulad ng GrabPay. Pwede nyo i-double check yung score or extra points na makukuha nyo doon. So, proceed na ako. Tap ko na tong scan QR. At nung sinapat ko nga yung phone ko dun sa QR code, eto na. Tap ko na yung next. At tap ko na yung pay. I-approve ko lang to gamit yung fingerprint or passcode ko. At eto na, sa screen, nag-update na kaagad. I-send ko lang sa email address ko yung proof of payment. Dito naman sa GoTime, mas maganda na itago nyo yung proof of payment for future reference na din. At nung chinek ko yung Go Rewards ko dito sa GoTime,
0.68 lang yung nakuha ko. Okay lang, 400 lang naman kasi yung binayaran ko. But still, at least nakakuha ako ng points. Pwede nyo i-compare sa ibang apps kung mas malaki ba yung points na pwede nyo makuha doon. But ang goal ng video na to is pinakita ko kung paano magbayad gamit yung GCash, Maya, or iba pang apps as long as nakakapag-scan ng QR code. And at the same time, matake advantage kung nagbibigay ba ng free points or rewards. At dito naman sa virtual account ko sa Pag-ibig, kapag sinipe nyo yung month or yung year pala, hindi agad mag-reflect dito yung payment. Pwede umabot ng 1, 2, 3, or 5 business days bago mag-reflect yung payment dito. Sa experience ko, nasa average ng 2 days. Again, depende yan sa pinaprocess or gano'n rin kabilis yung officer ng Pag-ibig. Ang gawin nyo na lang is pwede nyo balikan ulit yung virtual account nyo sa Pag-ibig at i-check kapag nag-reflect na nga dito yung contribution nyo online. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!